Malalim na ang gabi, bumalik na tayo sa hotel at malamig ng ihip ng hangin. Baka magkasakit ka pa kung magtatagal pa tayo dito. Sabi ni Dave na tumayo na at inalalayan ako hanggang sa makababa kami sa bato. Tulad kanina, naglakad kaming magkahawa-kamay at walang imikan pabalik sa hotel room namin. Tahimik si Dave habang mahigpit na hawak ang magkasalikop ng mga kamay namin at ngumingiti sa akin kapag nahuhuli niya ako napapatingin sa kanya. Ewan ko, bakit ibang nararamdaman ko sa ikinikilos niya. Baka overreacted lang ako dahil minsan ay tahimik rin naman talaga si Dave. Pero kakaiba ngayon na para bang ang lalim ng iniisip niya. Magkasama kaming umakyat dito sa hotel room ni Dave. Nagpaalam siya sa akin na maliligo muna. Ako naman sinubukan kong tawagan si Mavi. Nakahinga ako ng maluwag dahil sinagot na niya ang tawag ko. Sinabi ko sa kanya na tapos na ang kasal ni Sheila at nagkwento ako sa kaibigan ko tungkol sa biyahe ko at syempre pa kasama na doon na nangyari sa amin ni Dave at ang ginawa naming pagpapanggap na mag-boyfriend para makaiwas sa mga lalaking pinsan ni Sherwin. Malakas na tili ni Mavi ang sumunod na narinig ko sa kabilang linya. Excited siyang marinig ang buong detalye ng kwento ko tungkol sa nangyari sa bakasyon ko dito sa Cagayan. Bakla, isama mo na ang instant boyfriend mo dyan sa Cagayan pabalik dito sa Maynila. Bihira ka lang makatagpo ng ganyan. Ibalot mo na, bago ka pa maunahan ng iba at makawala pa. Natawa ako sa huling sinabi ni Mavi. Bago siya nagpaalam at may guest siyang kailangang i-assist sa hotel. Akala siguro ng kaibigan ko ay pusa ang natagpuan ko at pwede kong isama pag uwi anytime na gusto ko. Nang maputol ang tawag ko kay Mavi, humiga muna ako sa kama para makapag-relax. Malambot ang higaan at malamig ang temperatura dito sa silid dahil malakas ang aircon pero hindi ako nakaramdam ng antok dahil mahaba ang tulog ko kanina. Hindi ako dinadalaw ngayon ng antok. Gising pa ako na lumabas si Dave mula sa banyo. Pinuksan niya ang telebisyon at sinubukan niyang maghanap ng magandang palabas. Tinanong niya ako kung gusto ko ang pinapanood namin pero sinabi kong bahala siya dahil sa totoo lang wala akong sumud na manood ngayon. Kahit madaling araw na nakatayo lang ako sa harap ng bintana at pinagmamasta ng malawak na karagatan. Sa liwanag ng buwan, malinaw na nakikita ko mula dito sa kinatatayuan ko ang bawat paghampas ng alon sa baybayin. Pareho kami naging tahimik ni Dave nang makabalik kami dito sa silid na aming tinutuluyan ngayon. Nag-uusap man kami pero limitado lang na para bang bigla ay naubusan kami na sasabihin sa isa't isa. Nagtanong siya sa akin kanina kung gusto kong kumain ng snack pero tumanggi ako dahil hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang pakiramdam ko sa aking tiyan dahil na rin sa dami ng kinain ko nang maghapunan kami sa restaurant. Dahil isa lang ang kama dito sa silid na kinuha ni Dave, kailangan naming matulog na magkatabi. Pareho kami nakahiga sa magkabilang dulo ng kama na para bang magkaaway na mag-asawa. Sinadya kong huwag tumabi sa kanya dahil natatakot ako sa nararamdaman ko at baka bigla ipagkanulo ako ng aking sarili. Mag-iisang oras na rin akong pabaling-baling sa ibabaw ng kama nang magpasya akong tumayo at lumapit sa bintana para hindi ko siya maistorbo. Alam ko kasing napagod din naman si Dave kanina at kailangan ng sapat na pahinga. Gusto ko sanang buksan ng telebisyon para aluin ang sarili ko at magpalipas ng oras pero nag-aalangan ako. Sa tingin ko kasi mukhang tulog na si Dave. Kanina pa siya walang imik at tahimik habang nakapikit. I assume na mahimbing na ang tulog niya. Kaya dahan-dahan akong bumaba sa kama at lumapit sa bintana. Nauwi ako sa malalim na pag-iisip nang maramdaman ko ang matigas na mga braso na unti-unting pumulupot sa aking katawan. Kahit hindi ako lumingon, alam ko kung sino ang yumakap sa akin batay sa malakas na tibok ng puso ko at sa natural na amoy niya na nanonood sa ilong ko. Bakit nakatayo ka dito, Han? Malambing na tanong ni Dave sa akin. Naramdaman kong hinalikan niya ako sa buhok ko, kasabay ng paghigpit ng nakayakap na braso niya sa bewang ko. Pakiramdam ko'y biglang nagwala ang puso ko at muntik pa yatang lumabas sa ribcage ko. Sunod-sunod at mabilis na tumitibok ito dahil sa ginawa ni Dave. Hindi pa kasi ako makatulog. Mahaba ang tulog ko kanina kaya hindi pa ako inaantok. Isa pa maliwanag ang buwan at masarap pagmasta ng alon sa dagat. Kinakabahan na sagot ko. Ang totoo, kanina ko pa gustong yumakap sa kanya pero nahihiya naman akong gawin iyon. Tumayo ako at nanatili dito sa tabi ng bintana dahil akala ko magbabago ang nararamdaman ko. Siguro nasanay na rin akong yakap niya habang magkatabi kaming nakahiga at natutulog sa ilang araw na kasama ko si Dave. Kanina habang nakahiga ako sa kama, ramdam ko may kulang. Tila ba may hinahanap ako. Kaya nagpabaling-baling ako sa higaan. Hindi nagtagal bumangon ako at bumaba sa kama at pagkatapos ay tumayo dito sa tabi ng bintana para mag-relax. Hindi ka ba nangangalay? Kanina ka pa nakatayo dito. Mahinahon na tanong ni Dave mula sa likuran ko, kaya natigilan ako.
Nagulat ako sa sinabi niya. Ang akala ko kasi ay mahimbing na ang tulog niya. Marahil, nagising si Dave nang bumangon ako. Napanguso tuloy ako at bahagyang ikiniling ang ulo para bumaling sa kanya. Akala ko'y tulog ka na. Hindi nakatiis na sagot ko. Paano ako makakatulog? Hindi na nga kita kayakap, tumayo ka pa't iniwan mo ako sa kama. Tila nagtatampong sagot at reklamo ni Dave. Bakit may ganyan ka na ngayon, Dave? Kinakabahan na tanong ko pero sinikap kong huwag niyang mapansin ang nararamdaman ko. Anong gagawin mo pagbalik natin sa Maynila? Magkahiwalay tayo ng bahay, kaya hindi ka pwede magdemand sa akin na katabi kita sa gabi kapag gusto mo matulog. Halos pabulong na tanong ko kay Dave. Iuwi na kita sa bahay ko para magkasama na tayo. Parang batang sagot ni Dave dahilan para manlaki ang mga mata ko. Paano iuwi? Ano akala mo sa akin? Tuta na natagpuan sa kalsada? Tapos inampun mo na kaya pwede mo akong dalhin sa bahay mo? Naramdaman kong hinalikan ako ni Dave sa balikat bago siya sumagot na nagpawindang sa sistema ko. Bakit hindi? Kung magiging asawa kita. Walang pakundangan na sagot ni Dave. Bubukas sara mga labi ko at hindi agad ako nakapagsalita. I wonder kung seryoso ba talaga si Dave sa sinabi niya dahil hindi ko naman siya narinig na tumawa. Teka nga, ano ba akala mo sa akin? Babaeng kalad ka rin? Ha, Dave? Napairap na tanong ko sa kanya nang makabawi ako at matapos mapagtanto kung ano ang gusto niyang mangyari. Hey, huwag kang mag-isip ng ganyan, hon. Malambing na sagot ni Dave sa akin. Hoy Dave, hindi porkat pumayag akong sumama ka sa akin sa bahay ng best friend ko at isama mo ako dito sa hotel, ay pwede mo na akong iuwi sa inyo na parang pusa. Sabihin mo nga, paano mo ako gagawing asawa? Hindi ako desperate na makipag-live-in kahit na kanino, kahit sa'yo pa. Inis na sagot ko. So may sabi sa'yo na magli-live-in tayo? Kaya nga asawa kasi magpapakasal tayo. Nangunot ang noo ko habang pinoproseso sa isip ko ang naging sagot ni Dave. Nararamdaman ko ang kaseryosohan sa tinig niya pero nagtataka ako kung bakit parang normal lang sa kanya na sabihin sa akin ang ganito at para bang karaniwang bagay lang ang pinag-uusapan naming dalawa ngayon. Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Dave. Paano tayo magpapakasal ng ganoong kabilis, Aber? Salubong ang kilay na tanong ko sa lalaking katabi ko. Kung bahala. Confident na sagot ni Dave. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Hello, Bok? Good morning. Yeah, it's me, Dave. I apologize kung tinawagan kita ng ganitong oras. Sabi ni Dave sa kausap. Emergency lang pare. Pwede bang paka-arrange ako sa judge na nagkasal kay Warren a month ago tomorrow? Yeah, right. Okay, you understand? Of course, pare. Hindi ko na pakakawalan. Siyempre. That's great. I owe you this one. Thank you, bro. Bye. Tahimik ako nakikinig sa kanyang tabi. Malinaw na naririnig ko ang mga sinasabi ni Dave sa kanyang kausap. Ginising pa niya ito para lang humingi ng pabor. 2:00 ng madaling araw pa lang ngayon pero hindi man lang nagdalawang isip si Dave nang tawagin niyang kausap para lang magpakasal kinabukasan. It's settled. Mayabang na sabi ng katabi ko. Bukas, magiging Mrs. Dave Mondragon ka na. Natulala ako. Mukhang masaya naman sa Dave sa aming gagawin bukas na para bang magbabakasyon lang kami. Seryoso ka ba, Dave? I mean, magpapakasal nga tayo bukas? Maang natanong ko dahil ngayon lang tuluyang nag-sink in sa isipan ko ang mga pinag-usapan namin. Tinitigan ako ni Dave sa mga mata. Yes, hon. Seryoso ko. Kaya matulog na tayo para bukas. Hindi ka haggard sa kasal natin. Napatili ako nang biglang umangat ang mga paa ko sa sahig. Binuhat ako ni Dave at mabilis na naglakad palapit sa kama. Agad niya ako inilapag pero hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Mabilis na hinalikan niya ako sa mga labi. Ang halik na sa una ay magaan lang ay tila ba pinag-aaralan niya kung ano magiging reaksyon ko. Nakalaunan ay lumalim at naging mapaghanap. Hindi ko makontrol ang aking sarili. Kusang pumulupot ang mga braso ko sa leeg ni Dave na lumalim na ang panghalik niya sa akin. Impita ko na padaing nang bumaba ang kanyang mga labi sa akin leeg, pababa sa balikat ko. Para akong sinisilaban at sinisilihan dulot ng init na mabilis na kumalat sa aking buong katawan. As much as I want to take you right here, right now, hon, nagpipigil ako. Ayokong hindi ka komportable bukas sa kasal natin. Ilang oras na lang naman. Makapaghihintay pa ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig matapos mapagtanto kung ano ang namamagitan sa amin ni Dave ngayon. Naumid ang aking dila kaya tumango na lamang ako at nahihiyang isunobsob sa dibdib ni Dave ang mukha ko. Muntik na. Muntik ko nang ibigay kay Dave ang aking sarili.
Mabuti na lang at marunong siyang magpigil. Dahil kung ako lang, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at nakalimutan ko ang ipinangako ko noon na hindi ako matatangay sa tukso. Nahihiyang yumakap na lamang ang kaliwang braso ko sa bewang ni Dave. Walang salitang namutawi sa mga labi ko habang dumadagundong ang malakas na tibok ng puso ko. Good night, Dave. Nakapikit na bulong ko pero sigurado akong naririnig niya dahil niyakap din niya ako at pinatakan ng halik sa noo. Good morning na, Mrs. Mondragon. Balambing na bulong ni Dave sa akin. Itinaas niya ang baba ko kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ako nakaiwas nang muling tawirin ni Dave ang gahiblang pagitan ng aming mga mukha at muli niya akong hinalikan sa mga labi. Matulog na tayo at umaga na, hon. Naglalambing na bulong ni Dave at pagkatapos ay hinapit ako sa bewang palapit sa kanya. Malambing talaga si Dave. Palagi na lang ay gusto niyang nakayakap siya sa katawan ko. Naalala ko tuloy si Sheila. Lagot, mukhang dadami nga ang ipinusta niyang biik na regalo sa kasal nila kapag totoong ikakasal kami bukas. Sa tingin ko imposible namang mangyari yun dahil hindi naman kasi ganoon kabilis magproseso ng kasal. Baka nagbibiro lang si Dave. Tama, hindi ko na dapat isipin pa ang tungkol dito ngayon. Kaya huminga muna ako ng malalim at pumikit na lang. Siguro naman bukas pagising namin, nakalimutan na niya ang tungkol sa kasal na pinag-usapan namin ngayon. Dave's person-over voice. Kanina ko pa pinagmamastan si Mabel habang mahimbing siyang natutulog sa ibabaw ng kama. Ilang oras na lang ay tuluyan na siyang magiging akin. It took me 5 long years to have her. Kung alam ko lang sana na ganoon na nangyari sa kanila ng ex-boyfriend niya, hindi ko na sana pinatagal at lumapit na ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, ipinagpasalamat kong nabaril si Arthur. Dahil kung hindi dahil sa nangyari sa kanya, siguradong wala akong dahilan para pumunta dito sa Cagayan at magtagpo ang landas naming dalawa ni Mabel. Kailangan ko na siyang gisingin dahil nasa PSA na ngayon ang taong inutusan ni Arthur para kumuha ng Xenomar. Naming dalawa. Hinihingi niya ang detalye sa record ni Mabel, maging pangalan, edad at taon ng kapanganakan ng kanyang mga magulang. Sana'y hindi magbagong isip niya kapag nagising siya. Sa totoo lang matinding kaba at takot ang nilalabanan ko sa mga oras na ito. Sundalo ko, fully trained na mag-handle ng kahit na anong sitwasyon pero iba ang matinding kabang nararamdaman ko sa mga oras na ito na para bang huling sandali na ng buhay ko. Pakiramdam ko I'm battling between life and death. Maraming tanong ang paulit-ulit na laman ng isip ko, gaya na lang kung paano kung umayaw siya at na-realize niyang hindi kami dapat magmadaling magpakasal dahil bigla ko na lang siyang inaya ng kasal. Nakalista na sa cellphone ko mga kailangan niyang sagutan. Hinanda ko na ito para hindi mahirapan si Mabel sa pagsagot at kapag nasagutan na niya ang mga ito, pwede na siyang bumalik sa pagtulog. Hon, gising na please. Mahinang tawag ko kay Mabel, kasabay ng bahagyang tapik ko sa kanyang balikat. Pigil ang hininga at malakas ang kaba sa dibdib na para bang bibigyan ng sentensya ang buhay ko nang makita kong bahagyang nagmulat ng mata si Mabel. Pero muling pumikit at nagtalukbong ng kumot. Ito na kasi ang oras na kinatatakutan ko sa kanya. Sa kanya nakasalalay ang lahat at wala akong magagawa kung sakaling umayaw si Mabel at hindi pumayag na ituloy namin ang kasal ngayong araw. Muli kong pinagbasta ng babaeng mahal ko. Mukhang inaantok pa talaga siya dahil madaling araw na kami nakatulog kanina. May sumulpot na ideya sa isipan ko kung paano siya gigisingin gamit ang pinakamabisang paraan na naisip ko para magising ang asawa ko. Yes, asawa na ang turing ko kay Mabel. Simula pa noong isang araw na makasama ko siya sa isang silid sa bahay ng kaibigan niyang si Sheila. Sinubukan ko muling gisingin si Mabel pero kahit na nakailang tawag na ako sa pangalan niya at marahang hinahaplos ko ang kanyang braso ay hindi man lang siya nagising mula sa mahimbing na pagtulog. Dahan-dahan ko inalis ang nakatakip na kumot sa ulo ng mahal ko at muling sinubukan siyang gisingin. Hon, mahina at malambing na tawag ko sa kanya. Sinapo na isang kamay ko ang malambot na dibdib ni Mabel. Sensual na hinalikan ko siya sa mga labi at sinundan pa ng marahang pagkagat-kagat ko sa kanyang pang-ibabang labi. Mahinang ungol ang narinig ko mula kay Mabel. Nang gumapang ang aking mainit na mga halik sa kanyang malambot na balat sa leeg, kaya itinuloy ko ang aking ginagawa para magising ang mahal ko. Taglanda sa mga labi ko pababa sa kanyang balikat at lalamunan na kalaunan ay pinanggigilan ko na. Napangiti ako nang makita kong nagmulat ng mga mata si Mabel. Good morning, Mrs. Mondragon. Malawak ang ngiti sa mga labi na bati ko kay Mabel.
Sinugot naman niya ito ng mahinang good morning at pagkatapos ay umakap ang kanan niyang braso sa aking balikat. Napangiti ako nang maramdaman kong init ng balat ng katawan ng mahal ko. Ang sweet din pala ni Mabel sa umaga. Hindi ko tuloy maiwasang huwag hilingin na sana'y ganito na lang kaming dalawa. Noon pa man ay pangarap ko na ang magising tuwing umaga na katabi ko si Mabel. Alam ng matinong bahagi ng isip ko na imposible itong mangyari pero nangarap pa rin ako. Nang tuluyan ang nagising si Mabel, inabot ko sa kanya ang cellphone ko para masagutan na niya ang mga kakailanganin sa application form at makakuha na kami ng Senomore o Certificate of No Marriage Record sa PSA. Para saan to? Mahina't inaantok pa na tanong ni Mabel. Para sa form ng birth certificate mo at Senomore na kukunin natin sa PSA. Lakas loob na sagot ko. Nakita ko kung paano nangunot ang noo ni Mabel. Pigil ko ang aking hininga habang hinihintay ang isasagot niya. Nakahinga lang ako nang maluwag nang abutin niya ang cellphone ko at nagtipa ng mga impormasyon na kailangan ko tungkol sa pagkakakilanlan niya. Thank you, hon. Natutuwang sabi ko matapos ko siyang halikan sa noo. She's such a sweetheart. Hindi man lang nagtanong at nagreklamo sa akin si Mabel. Malayo sa inaasahan at kinatatakutan ko kanina. Nang ibaba ko ang cellphone ko, kinuha agad ito ni Mabel sa tabi ko dahil wala naman akong nakaset na password. Malaya niya nabuksan ito nang walang kahirap-hirap at nakita niya ang kanyang hinahanap. Tiwala naman ako na kahit maghapon at magdamag pa na hawak ni Mabel ang cellphone ko, wala siyang makikitang kahit na anong maaaring ikagalit niya sa akin. Malinis ang record ko pagdating sa babae at wala din akong nakatagong kahit na ano maging sa pribadong account ko. Kaya pala, sabi ni Mabel. Lumapit ako sa kanya, tiningnan ko kung anong tinutukoy niya. Bakit mo pinost yan? Kunot ang noo na tanong ni Mabel sa akin. Kuhang aming larawan kanina habang natutulog siya at nakauna ng kanyang ulo sa aking braso at yakap ko siya ng mahigpit. Ang ganda ng kuha ni larawan natin, hon? Nakangiting sagot ko. Proud ako sa kanya. Gago lang talagang ex-boyfriend ni Mabel dahil pinakawalan siya. Well, malas ng isang iyon pero maswerte ako dahil yakap ko na ang babaeng mahal ko ngayon at hindi magtatagal, akin na siya ng tuluyan. Maganda nga ang kuha natin dyan, pati na rin ang caption mo. Kaya lang hindi mo dapat pinupost sa mga ganitong bagay. Nakakahiya kasi. Namumula ang pisngi na sabi ni Mabel. Inabot ko ang cellphone ko at tiningnan kung alin ang larawang tinitingnan ngayon ni Mabel. Wake up like this is heaven. This is the happiest moment I've ever longed for. You, beside me, holding you in my arms. Good morning, Mrs. Mondragon. Nabasa pala niya ang sinulat kong caption, kaya nakuha nito ang atensyon ni Mabel. Lalo na't sunod-sunod na notification ang pumasok sa cellphone ko. Mga komento ito galing sa mga kabaro at kasamahan sa trabaho. Pero ang nangunguna ay ang kaibigan kong si Art at si Maki. Kinakabahan at lihim na pinagmamasdan ko kung may kakaiba sa naging ekspresyon ng katabi ko. Mukhang hindi na maalala ni Mabel si Maki at ganoon din ang pangalan ng kaibigan ko dahil wala ko nakitang pagbabago sa kanyang trato sa akin ngayon. Mabuti na lang at hindi nakasuot ng uniforme ang kaibigan ko dahil kung ganoon ang suot niya sa kanyang profile picture, baka magtaka na si Mabel. Sabi ko na nga ba, sa mga larawan niyo pa lang no isang araw, sigurado may kasalang magaganap. Komento ng isa sa mga senior official ko sa PMA. Finally, congrats Bok. Nabasa kong komento ni Maki. Kaya pala bigla ka nagpaalam na magbabakasyon dahil magpapakasal ka na, Mondragon. Komento naman ni Major Garcia. Hindi ka man lang nag-invite para nakadalo sana kami sa kasal mo, Bok. Nagtatago si Mondragon, ayaw maagawan. Abay, umangon na kayong dalawa at naghihintay na ang Diyos sa inyo. Nabasa kong komento ni Art. Sunundan pa ito ng pambubuli ng tropa sa akin. Welcome sa samahan ng masunuring asawa, Mondragon. Sabi pa ng isa sa mga kabaro ko. Bok, huwag unahin ang honeymoon. Naghihintay na sa inyo ang George. Sabi ni Arthur. Minasa ko ang ilan sa mga komento ng mga kaibigan ko pero hindi ako nag-reply sa kanila. Puro sila kalokohan, kaya napailing na lang ako at nakangiting bumaling kay Mabel. Hindi ko na ibinalik kay Mabel ang cellphone ko. Nakaramdam kasi ako ng takot at kaba na baka maghinala siya sa uri ng trabaho ko kapag nakita at nabasa niya ang usapan ng mga kaibigan at kasamahan ko sa comment section. Baka imbis na pakasalan niya ako ay bigla akong takbuhan ni Mabel kapag nalaman niya ang sekreto ko. Handa naman ako sabihin sa kanya ang totoo kapag kasal na kami pero hindi muna sa ngayon dahil naghahanap ako ng tamang pagkakataon. Hindi ko pa nakakalimutan ang sinabi ni Mabel kagabi na ayaw talaga niyang mapalapit sa kahit na sinong sundalong gaya ko.
Kaya gagawin ko ang lahat para wala siyang malaman tungkol sa trabaho ko. Hanggang hindi pa ako nakakahanap ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya ang totoo. Yun din ang dahilan kaya nauwi ako sa pagpapanggap bilang boyfriend niya at isinama sa bahay ng best friend niya para ipakilala sa pamilya at kaibigan ni Sheila. Bagay na talagang ikinatuwa ko dahil nabakuran ko si Mabel. Nang dahil doon nakaiwas siya sa makulit na si Dylan, pati na rin sa sundalong pinsan nito na nakita kong nagkaroon din ng interes kay Mabel. Pero hindi nagawang makalapit ng lalaking iyon dahil palagi ako nasa tabi ng babaeng mahal ko. Gusto mo pa bang matulog? Tanong ko kay Mabel na ngayon ay nanonood ng palabas sa nakabukas na telebisyon. Tumango lang si Mabel bilang sagot. Sige, gigisingin na lang kita mamaya para makapag-almusal tayo, hon. Agad na pumikit si Mabel kaya malaya ko siyang pinagmamasdan hanggang sa makatulog siya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ilang oras na lang ay ikakasal na kaming dalawa. Kagabi na magkausap kami sa tabing dagat, ramdam ko ang sakit sa bawat salitang binitawan ni Mabel tungkol sa nangyari sa kanila ng gagong ex-boyfriend niya. Noong una, akala ko'y wala ng pag-asa na mapalapit ako muli sa kanya dahil malinaw na sinabi ni Mabel na ayaw na niyang magkaroon ng kahit na anong kaugnayan sa alinman sa mga taong nasa serbisyong katulad ko. Sobrang lungkot ang bumabalot sa akin nang marinig ko iyon. Lalaki ako, matatag ang loob ko, pero talagang apektado ako sa bawat salitang binitawan niya kagabi. Pakiramdam ko kasi hindi pa man ako umaamin sa totoong nararamdaman ko para sa kanya, ay wala na agad akong pag-asa. Kagabi pinag-iisipan ko mag-resign sa serbisyo pagbalik namin sa Maynila, kaya tahimik ako nakahiga sa kama. Handa akong gawin iyon para lang hindi lumayo sa akin sa Mabel at masirang aming relasyon, at pagkatapos ay liligawan ko siya. Tama na ang 5 taon na inaalagaan ko ang pagmamahal na pinilit kong kinalimutan sa puso't isip ko. Dahil akala ko ay imposibleng matupad ang gusto ko, dahil pagmamay-ari na siya ng ibang tao. Maswerte ako dahil tadhana na ang gumawa ng paraan para muli mag-cross ang landas namin dalawa ni Mabel. This time, malaya siya at hindi ko inaasahan na ang naging usapan namin kagabi ay mauuwi sa kasalan. Chance ko na ito at kahit na ano mangyari ay hindi ko napakakawalan pa. Maybelline's personal voice. Tunog ng bumukas at sumarang pintuan ang gumising sa akin sa pagmulat ng aking mga mata. Nakita kong lumabas si Dave mula sa banyo na bagong ligo at nakatapis lamang ng makapal na puting tuwalya sa bewang. Hindi ko maiwasang pagmasdan ng kanyang hubad na katawan. Hanggang ngayon tinatanong ko sa akin sarili ko seryoso ba talaga siyang pakakasalan ako mamaya. Dahil hindi pa rin tuluyang nagsisingkin sa isipan ko kung ano ang kahantungan na naging usapan namin kanina bago ako nakatulog. Pakiramdam ko kasi para bang kalokohan at biruan lang naman ang naging takbo ng usapan namin. Pero bakit biglang nauwi sa kasalan? Tapos kanina ibinigay ko pa sa kanya mga personal na impormasyon ko. Lihim na sinundan ng mga mata ko ang bawat hakbang ni Dave. Hindi pa niya alam nagising ako dahil nagkunwari pa rin ako nakapikit. Binuksan ni Dave ang cabinet at kumuha ng damit. Parang magnet ang mga mata ko nakasunod sa bawat galaw at ginagawa niya. Masyadong appealing at attractive kasi sa paningin ko ang hulma ng katawan ng lalaking pinagmamasdan ko na para bang inaakit akong haplusin at damhin ito, gaya ng kung paano naglandas ang palad ko kagabi na muntika nang may mangyari sa pagitan namin dalawa. Mabel, ano nangyayari sa'yo? Tanong na matinong bahagi ng isip ko. Ay, mabuti na't gising ka na, hon. Nakangiting sabi ni Dave sa akin nang lumingon siya at mahuli niya ako nakatingin sa kanya habang nagsusuot siya ng boxer. Biglang naiinit ang magkabilang pisngi ko dahil sa hiya. Huling-huli kasi niya ako nakatitig sa kanya. Para tuloy ako magnanakaw na nahuli sa akto at hindi nakaiwas. Tipid na ngumiti ako kay Dave at muling pumikit para pakalmahin ang sarili ko. Lalo na nagwawala at mabilis na tibok ng puso ko. Nagmulat ako ng mga mata nang maramdaman kong tumabi at lumapit si Dave dito sa kama at pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit sa bewang. Heto na naman siya. Lagi nalang naglalambing. Napakaklingi talaga na lalaking ito na basta ginusto ay niyayakap agad ako. Bakit namumula mukha mo, hon? Mahinang tanong ni Dave kasabay ng marahang paghaplos ng kanyang daliri sa pisngi ko. Wala. Magbihis ka na nga muna. Napalunok na sagot ko. Nagiwas ako ng tingin at ibinaling ang paningin ko sa kabilang bahagi ng silid. Hindi pa kasi siya nakabihis at tanging boxer lang ang suot. Hindi man lang nag-abalang magdamit muna sa Dave bago iparada ang katawan at nahiga pa sa tabi ko. Mukhang komportable na siyang kasama ko kaya ayos lang sa kanya na nakahubad dito sa loob ng silid na tinutuluyan namin. Pero hindi ako dahil naiilang talaga ako.
Bigla ko napasigaw nang dumagan sa ibabaw ko sa Dave at niyakap ako. Umalis ka dyan! Kinakabahan ang utos ko kay Dave. Why? Mapangakit at nakangiting tanong ng lalaking nasa ibabaw ko. Bis ka muna. Nautal kong sagot. Sanay ka na dahil lagi mo akong makikitang ganito. Nanunoksong sagot ni Dave dahilan para mamilog ang aking mga mata. Bigat mo naman. Gusto kong umalis siya sa ibabaw ko dahil baka kapag nagtagal kami sa ganitong sitwasyon ay matukso na naman ako. Don't worry. Kakayanin mo ako, promise. Bulong ni Dave habang nakabaon ang kanyang muka sa pagitan ng leeg at balikat ko. Naginit ang katawan ko at ganoon din ang magkabilang pisngi ko dahil sa sinabi ni Dave. Pakiramdam ko'y may iba itong kahulugan, pero baka corrupted na ang isip ko kaya kung ano-anong ideya ang pumapasok sa utak ko. Tumayo ka dyan, please. Paliligo na ako. Isa pa, gutom na rin ako, Dave. Hinihingal na pagdadahilan ko. Ang malambing na lalaking kasama ko kasi ay sensual na gumagapang ang mga labi sa akin leeg at may kasama pang marahang paghaplos sa balat ko. Okay, babawi na lang tayo mamaya, hon. Nakangiting sagot ni Dave pero bago ko tuluyang makatayo ay mahina siyang bumulong na yumanig sa magulong takbo ng isipan ko. Alam kong iniiwasan mo ako, Mavel. Pero mamaya kapag tapos na ang kasal natin, hindi mo na ako pwedeng iwasan at lalong hindi kita hayaang gawin yan. Seryosong ekspresyon na sabi ni Dave kasabay na mahinang kagat sa punong tenga ko. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis siya sa ibabaw ko. Hindi ako sumagot dahil sisinghap-singhap na sumagap ako ng hangin. Hindi ko kasi namalaya na kanina ko pa pala pinipigil ang aking hininga habang nakadagan sa akin si Dave at yakap ako. Nangihinaman, pinilit kong tumayo. Landi mo talaga, Dave. Nagiwas ako ng tingin dahil nahihiya ako sa kanya. Malakas na tawa ni Dave ang tanging narinig ko nang isara ko ang pintuan dito sa banyo. Kagabi, umayaw siyang ituloy namin ang kanyang sinimulan. Sobrang kahihiyan tuloy ang naramdaman ko sa sarili ko dahil bukod sa bumigay agad ako sa mga yakap at halik niya sa akin, naging agresibo na rin ako. Matapos namin kumain, nagpaalam na aalis si Dave. Naiwan ako mag-isa dito sa hotel at nag-iisip kung ano ang mabuting gawin dahil wala naman akong gagawin. Naisip kong tingnan ang puting bestida na isunuot ko noong gabi bago ang kasal ni Sheila. Hindi ko sigurado kung totoo nga na magpapakasal kami ni Dave ngayong araw dahil para lang kasi kami naglalaro ng bahay-bahayan. Wala kaming kahit na anong preparasyon. Dapat kung seryoso siyang pakasalan ako ay bumili kami ng damit at wedding ring pero kahit minsan ay hindi namin napag-usapan ng tungkol dito. Bahala na nga. Hihintayin ko na lang mamaya kung ano ang mangyayari. Ako lang yata ikakasal na hindi sigurado kung totoong matutuloy ang kasal namin. Mukhang seryoso naman si Dave pero magulo ang sitwasyon. Naisip kong tawagan ang aking mga kaibigan. Inuna ko i-dial ang numero ni Sheila pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi ko alam kung ano ginagawa ng babaeng iyon ngayon para hindi marinig ang ilang ulit na tawag ko sa kanya. 11:11 pa lang na umaga. Baka napuyat si Sheila kagabi kaya tulog pa siya hanggang ngayon. Tulad ko, matakaw din kasing matulog ang isang iyon kaya hindi ko na ulit tinawagan. Si Movi ang sumunod kong tinawagan. Ilang ulit na nag-ring ang numero ng kaibigan ko nang sagutin niya ang tawag ko. Hello? Paos at mukhang bagong gising lang na sabi ni Movi. Who's this? Mukhang hindi niya tiningnan ng cellphone bago sinagot ang tawag ko kaya hindi niya alam na kung tumatawag sa kanya ngayon. Baka day off niya ngayon. Kapag ganoon nga, tanghali na talaga siyang gumising dahil walang pasok. Sasagot na sana ako nang marinig kong may nagsalita malapit sa kaibigan ko. Sinong kausap mo, babe? Nalakang aking mata sa narinig ko. Tinig iyon ni William at mukhang magkasamang natulog ang dalawa sa apartment namin habang wala ako. O baka naman sumama na si Movi sa bahay ng kanyang boyfriend at doon natulog. Hindi na nakasagot si Movi sa tanong ni William nang magsalita ako. Magandang babae, nasan ka? Nakangiting tanong ko dahil may ideya na ako. Bakla, ikaw lang pala yan. Bulalas na sagot ni Movi mula sa kabilang linya. Ako nga. Nasan ka't mukhang nag-enjoy ka? Pili ang tanong ko sa kanya. Nasan pa? Kundi daw sa kwarto. Piloso pong sagot ni Movi. Nagmana talagang sumagot sa akin ang kaibigan kong ito. Ang tanong kaninong silid naman, aber? Nakataas ang kilay na tanong ko kay Movi. Bakla, bakit ba dami mong tanong? Para ka naman pulis. Reklamo ni Movi. Hoy bakla, mayos ka. Gusto mo bang isumbong kita sa nanay mo? Pananakot na tanong ko. Bakla, walang ganyanan. Don't worry, abay ka sa kasal ko.
Natatawang sagot ng kaibigan ko. Susuhulan pa ako para lang itikom ko ang aking bibig. Takot kasi talaga si Moby sa mga magulang niya. Kaya hindi pwedeng malaman ng kanyang ina na may boyfriend na siya at kasama sa bahay dahil siguradong pauwiin siya sa kanila. Meaning? Excited na tanong ko. Magpapakasal na kami next month. Ang kulit kasi ni William. Ayaw na akong lubayan. Lagi na lang nakabuntot sa akin kaya nang mainis ako, umayag na akong magpakasal kami. Ayun, tumigil. Kaso heto, ayaw na akong pauwiin sa apartment natin. Mahabang paliwanag ni Moby. Inaasahan ko na ito. Simula pa lang kasi nang manligaw si William sa kaibigan ko, sinabi na niyang pakakasalan agad niya si Moby kapag sinagot siya. Naintindihan ko naman kasi, nakikita ko na in love talaga si William kay Moby at nasa tamang edad na rin sila. Dahil pa nga nilalaking iyon ang bodyguard ng kaibigan ko at araw-araw ay hatid sundo siya sa trabaho.